Pero ito, Miss Ling, grabe nga ang naging epekto ng mga magdamag na bagyo, ang mga pananim na palay raw sa Bulacan, tuluyan nang nasira dahil sa bahang dulot ng mga ito. Oo nga. Kaya naman yung ating food explorer na si Chef JR pumunta riyan para makatulong sa mga palayan dyan sa Baliwag, Bulacan. So Chef, kamusta ka? At ang ating mga magsasaka riyan, our hero farmers, di ba? Talagang grabe, panatambo to. Ayan na, ayan na. Yes, tama yan, Ma'am Lynn. Hello din, Shaira. Hello sa inyong lahat dyan sa studio. And yes, nandito nga tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan para kamustahin yung sitwasyon ng mga kapuso nating bayaning magsasaka. At kung makikita nga ninyo sa likod ko, yung lawak na yan, supposedly punong-puno dapat yan ng mga pananim na palay. Unfortunately nga, tinamaan tayo ng dalawang magkasunod na bagyo and 266 lang naman na pamilya yung tinamaan. So talaga nakakapanlumo kasi napakalaki ng impact nito. Hindi lang sa kabuhayan ng mga nandito mismo sa Baliwag, Bulacan, kundi yung mga karatig na bayan din at syempre yung mga taong nakasalalay sa gantong hanap buhay. At sabi nga natin, umabot hanggang balikat yung baha. Kaya ito, wala na talagang dinatnan, wala nang naisalbang pananim. At isa nga sa mga naapektuhan dyan, ito si Tatay Jaime. Sir, good morning po. Good morning. Magandang umaga, sir. Kamusta po ang sitwasyon natin dito, sir? Malungkot kami rito kasi nasira ang aming pananim. Opo. Nilagay na namin lahat ng kailangan ng palay. Kaya lahat ng puhunan namin nandyan na. Nandito na, sir. Nalusaw lang. Nabanggit po natin kanina, mga 2 months na po itong pananim ninyo nung bago tinamaan Opo. ng bagyo. Opo. Mga kailan po sana bago natin maani yung palay na tinanim ninyo? Sa huling araw ng August na to, aanihin na saan to. Sayang, no? Oo. So, 310 hectares po yung nakapalibot dito, Tay, no? Oo. Yung sinasaka nyo po, gaano kalaki? 2 hektarya po yung aming saka ito, saka yung kabila. Okay. Oo. Ito si Tatay Jaime, kung di nyo po matatanong, binatilyo pa lang. Ito na talaga yung trabaho, ano? Opo. Ito na po yung talagang nakasanayan nating hanap buhay na nagtaguyod sa inyong pamilya. Opo, 18 pa lang po ako. Ay ngayon po ay ilang taon na po kayo? Tay? 71 na ako ngayon. Talagang matagal na po kayong nagsasaka, ano? Opo. Bali yung sa 2 hektarya po ninyo tayo na sinasaka, sa tansya po natin, mga magkano po yung nagastos nyo na? Ang bawat 1 hektarya po, sa kabuang gastos, inililista kasi namin, Opo. halos 20,000. Per hectare ang Per nagagastos. So yung 20,000 po na na-invest na ninyo dito sa inyong palayan, sakahan, wala na po yun. Wala na po. Kaya back to zero ulit kami. Back to zero. Ito nga po, inuumpisahan na rin nilang i-clear. Kasi syempre, hinahabol din po natin yung season, ano? Opo. Pero makakaabot pa ba tayo? Normally po, ilang cropping kayo sa isang taon? Pangkaraniwan po, 2 beses Dalawa lang. po. Pagka yung nagkakaroon ng pagkakataon, Nakakapangatlo. nagtatatlo kami. Pag maganda po yung panahon ng taon, ano? Opo. Bali, yung mga kasama po natin ditong magsasaka, ano po yung sitwasyon? Pare-pareho po tayo ng sentimiento. Isa po kami ng naging kapalaran. Paano po? Ito tay, paano po yung pwede nating ihingin tulong? Natutuwa po ako, isa kami sa napili na magkaroon ng bahagi para makaabot sa kinaukulan Opo. yung aming dinaranas na paghihirap dito sa pagsasaka. Opo. Sana magamit namin yung inyong Programa. palatuntunan. Opo, yun naman po talaga yung purpose natin. And syempre, yun nga, maraming pinagdadaan. Alam niyo naman pag magsasaka, rain or shine, di ba? Tuloy-tuloy ang trabaho. At syempre, mamaya may dala kami mga sorpresa para sa mga kapuso natin dito magsasaka sa Baliwag. At pa ngayon, kahit mga simpleng bagay lang, may ilalatag tayong konting salo-salo para naman bago tayo ulit sumabak sa buong maghapon ng pagsasaka. Tay, tara. Meron po kaming inihanda sa inyo Salamat po sa... na pagkain. Mga sir, mga ma'am, Yan kayo. tara po, kain muna tayo. Ito po, may inihanda kaming kaunting pa-breakfast para syempre alam naman natin buong maghapon ulit ito tayo, no? Opo. Normally, nag-uumpisa ang buhay ng magsasaka. Madaling araw pa lang, tapos yan, hapon na. Kaya kailangan talaga na may sustenance, may malakas na pangangatawan. And eto, may nai-prepare tayong simpleng salo-salo para sa ating magsasaka. Bali, tuloy-tuloy lang po yung ating magiging kwentuhan dito kasi marami pang aspeto na pwede pa tayong malaman tungkol sa pinagdadaanan nila. Pero for the meantime, eto muna, magsasalo-salo muna tayo, sir. Tara po, kain muna tayo dito ng ating simpleng almusal. Okay. So,
I'm sure hindi lang po dito sa Baliwag ang ganito ang sitwasyon. Maraming farming cities or municipalities ang ganito rin yung sinapit ng kanilang season sa first cropping pa lang normally pag gantong panahon eh. So eto nga, tuloy-tuloy pa rin kahit mga simpleng mga pamamaraan maibsan yung pinagdadaanan ng ating mga magsasaka. So later on we'll see if may makukuha tayo mga binhi or any support po sa kahit siguro subsidy or any form of help na may tutulong natin kasi marami po tayo mga magsasaka talaga ang tinamaan. Of course, aside na rin po doon sa may mga bahay, alam naman natin tinamaan din yan. Pero ito po, sa ating mga magigiting na mga bayaning magsasaka, ito muna yung ating handog sa kanila. Balik muna sa inyo dyan. Hello, Shaira, Ma'am Lynn, at saka sa lahat ng mga kasama nyo nagbe-breakfast dyan. A blessed morning po sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Baliwag, Bulacan kung saan nga kasama natin yung ating mga magigiting na magsasaka at yun nga, kagaya ng nakakwento natin kanina, 310 hectares po yung tinamaan dahil dun sa baha at gaano po kataas, mga gabalikat po yung taas ng tubig dito. So lahat po ng mga pananim nila dito, unfortunately, nalusaw. Eto, nagbabago. Siyempre, resilient ang mga magsasakang Pilipino. Ganun man ang nangyari, tuloy pa rin ang buhay. Eto, meron tayong, bukod sa hinihanda natin kaninang paalmusal, meron tayong kaunting panimulang binhi para sa kanila para makapag-umpisa ulit. Kasi pinaprepare na nila yung mga palayan para i-ready doon sa ating mga binhi at makapagtanim sila ulit, makahabol doon sa season. Kasama natin yung mga tropa natin dito, mga kapuso nating magsasaka, tsaka si Tatay Ricardo. Tay, ano po ang ating mensahe? Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa unang hirit. Okay. At kami po ay binigyan ng panibagong binhi na may lalagay sa aming bukirin na nalusaw ng nagdaang kalamidad. At kami po ay nananawagan din sa ating gobyerno na kung po pwede po, bigyan po kami ng karagdagang binhi Apo. na ilalagay sa aming bukirin. Ito. Na idadagdag po namin sa binigay ng unang hirit. Okay. Kami po ay naglubos na nagpapasalamat sa ating gobyerno at po sa unang hirit po. Okay. Na binigyan kahit po papano na kami ay mga taga ritong mahirap, binigyan kami ng pansin ng isang GMA po, ano? GMA 7. Opo. Maraming Ayan. maraming salamat po. Sana po ay matugunan nyo ang aming mga kahilingang mga magsasaka. Ayan, si Sir Froilan. Sir, ano pong masasabi natin, sir? Ano pong maipapahatid natin na mensahe Sa ating ating mga pong nanonood? gobyerno, lubos po kami papasalamat sa ibabahagi na binhi. Bagamat kami po ay nasalanta po ng bagyo na pinagdaan namin, ito po ang bagyo, yung bagbaha po sa amin, halos ay ibabot po hanggang laigan lalim po ng tubig po rito. Kaya po panawagan po namin sa ating government ay matulungan kaming mga magsasaka na muling makabangon mula po sa pagkakalugmok po ng itong bagyo na ito at pagbaha. Maraming po salamat sa ating lahat. Maraming salamat po and God bless. Yan, in advance po, nagpapasalamat kami talaga doon sa mga tulong na pwede nating maipahatid sa ating mga magsasaka kasi hindi lang din po ito yung lugar na nasalanta. I'm sure maraming lugar pa po sa Pilipinas ang ganito rin yung sinapit. So we'd really appreciate it. Alam naman natin may tulong na ibinibigay ang gobyerno para sa ating mga magigiting na magsasaka. Maraming salamat po at sa mga kapuso natin. Kung meron kayong mai-share, we'd appreciate it. And of course, tuloy-tuloy lang po yung food adventure natin. Kahit ano pa yan, napapanahon, trending, dito po yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. GMA 7.